Maayong buntag sa tanan nga mga kaigsunan. Dalaygon ang Dios karong buntaga nga niansab kita nakabalik kita sa kahanginan aron sa paghatag sa importante kay nga mga pagpahinumdo mga kaigsunan alang sa atong tagstag sa mga bulaton. Gusto na ko i-greet ang tanan nga mga kaigsunan nga naa sa ilang Facebook Live uban sa YouTube. Happy Sabat ninyo tanan. O dalaygon kay Ginoo nga niya kita sa usa ka importante kay nga suwito nga ato pagkatun-an karon. Praying churches are growing churches. Mga kaigsunan, sa dili pa kita magapadayon, gusto nako nga mangduko tas tong ulo alang sa atong pagampo. Ginoong Dios, karong buntaga, nining adlaw nga ipapahulay, dalaygon ikaw tungod kay gusto namo Ginoo nga mahimaya ikaw pinaagi sa pulong ug pinaagi sa mga lawiton uban pa nga paagi nga kami magadayeg kanimo. Uban ni kami pinaagi sa imong gahom, pinaagi sa balang espiritu, ikaw magagiya, uban kanunay kanamo, magkunsad kas tagstag sa namo kakinabuhi. Aron nga mahimo kaming bendisyon ug panalangin ngadto sa makatawad sa among palibot. Salamat amo kining ipangayo tungod lamang sa luwas. Amen. Mga kaigsunan, nagapadayon ang ato ang wali karon matag gabi gikan ni adtong pizza size kauban ni Pastor Salarda. Sulod sa 5 ka gabi mga kaigsunan nagapadayon siya ug hangtod kana sa sunod nga mga gabi ug labaw tanan mga kaigsunan. Ang sunod na to nga speaker mausab si Pastor Eliezer Bacos. Pasunod na makiksunan ng uban-uban nga mga presidente sa nagalain nga mga missions ug conferences. Hangtod sa November 14 mga kaigsunan. So karong buntaga, gusto nako ipasanto pag-ayo ninyo ang usa ka suwito, praying churches are growing churches. Ang mga iglesia day kuno mga kaigsunan nga may nampuon mao kadtong iglesia nga nagatubo mga higala mga kaigsunan. Nagingon ang usa ka magsusulat si Mark Finley, God moves in a special way when God's people pray. Magalihok kayo ng Dios sa pinaka-special nga paagi mga kaigsunan kung ang makatawhan niya mag-ampo. His power is poured out in answer to earnest intercession. The disciples saturated their lives with prayer mga kaigsunan. Mao kanang mga teksto nga naa sa atong screen, Acts 1:14, Acts 2:42, Acts 4:31 and Acts 6:4 and Acts 12:5 mga kaigsunan. Kana nga mga teksto nagpasantop nga ang iyang mga tinun-an sa unang panahon mga kaigsunan nahimo nga ilang gipuno ang ilang kinabuhi sa paggamay ng puon. Mo hinungdan mga higala mga kaigsunan nga doon na sila gahom. Naingon si Ellen G. White sa Ministry of Healing page 509, prayer and faith will do what no power on earth can accomplish. Ang pag-ampo day kuno mga kaigsunan ug ang pagtuo dako gid kaayo siya mahimo. Doon na siya gahom og kadtong sayuta mga kaigsunan nga dili may nampuon wala gyud gahom. So prayer and faith will do what no power on earth can accomplish. Walay laing gahom mga kaigsunan nga maka-accomplish gawas sa unsa prayer and faith. Pagkanindot kang pagkasulti ni Ellen G. White mga kaigsunan. Witnessing is the natural result of converted heart. An experience with Jesus leads to the desire to share Jesus. Mga kaigsunan, resulta di ay natural di ay kaayo nga resulta sa mga iglesia nga nagasaksi tungod kang ilang kasing-kasing konbertido gayud mga kaigsunan. Kung ikaw naka-eksperyensya sa eksperyensya diha kang Hesus, dili gayud mapugnan mga kaigsunan nga ikaw mopahat ngadto sa uban. So unsaon man nato pagkahimo pagkabaton sa usa ka malampuson nga ministry or prayer ministry. To have a successful prayer ministry, mga kaigsunan, number 1, select a prayer coordinator and assistant. So, kamo sa iglesia, labi na gyud mga kaigsunan sa nagapadayo nato karon nga buhat, dinhi sa Hope Channel, gikan ni adtong pizza size karong bulana, hangtod sa November 14, mga kaigsunan, sa atong journey with Jesus, mao gyud niya ang usas pinaka-importante atong buhaton sa atong iglesia. To have a successful prayer ministry. Number 1, magpili kita og prayer coordinator and assistant. Number 2, recruit prayer group members
human kamo makapili og mga prayer coordinators, mag-recruit kamo og prayer group members or matag membro sa mga grupo makaigsuonan. Unya ningon diha, they have to commit to meet to pray regularly. Ilang mo commit gyud sila makaigsuonan nga magampo gyud kanunay, magsabot gyud og panahon makaigsuonan. Ningon diha, og dapit asa kamo magampo. Pray for specific names. Magsulat kamo og mga ngalan makaigsuonan. Ato na karon mga 3 to 5 names makaigsuonan. Inyong isulat. Labi na gyud katong membro sa inyong panimalay nga mahimong kabahin sa inyong pagampo. Pray for the evangelist, the musicians, the staff, those participating in the meetings makaigsuonan. Iampo gyud ninyo. Apil ang atong evangelist sa matag gabi. Ug karon nga semana makaigsuonan, first nato nga speaker, si Pastor Elvin Salarda, ato gyud na ginaampo mga kaigsuonan. Aron ang gahom sa Ginoo magapadayon. Sa among mga wali nga ginahimo mga kaigsuonan, samtang kami nagapadayon sa pagwali, dili gyud kami muundang sa wali o magahimog wali kun ang makaigsuonan putol-putol ang pagampo. While gawali ang mga preachers mga kaigsuonan, ang ato gyud nga mga kaigsuonan usab magaampo. So, what are the practical ideas to start a prayer ministry in your church? Unsa man ang mga practical kay nga mga hunahuna makaigsuonan mahitungod sa prayer ministry sa atong church. Tulo lang atong tun-an karong buntaga. Successful methods in mobilizing members to prayer. Usa kini ka proven and tested method makaigsuonan nga mahimo gyung malampuson ang atong iglesia pinaagi sa gitawag og prayer ministry or mobilizing the members to pray. Mahimo kini number 1 makaigsuonan, prayer lists. Number 2, prayer bands. Number 3, prayer walking. Simple kay makaigsuonan, di ba? Mao ni ang dapat buhaton nato sa atong iglesia. Prayer lists, prayer bands, and prayer walking. Unsa man ang tulo makaigsuonan? Number 1, prayer list. Timan-i, usa ka na kamalampuson nga paagi nga ang ato gyung mga membro tanan sa iglesia mamobilize sila makaigsuonan aron sa pag-apil sa buhat. So, prayer list. Ingon diha, encourage each member to develop a prayer list of 3 to 5 people who are potential candidates for the kingdom of God. So, tulo lang makaigsuonan ngadto sa 5. I-encourage nato ang matag membro sa iglesia. Dili kayo daghan igsuon. Tulo ngadto sa 5 ka mga potential candidates for the kingdom of God. So ang imong priority tingali makaigsuonan, ang imong bana, ang imong asawa kaha nga wala pas pag-alagad, ang imong anak nga wala pa sa pag-alagad, ang imo kahang silingan, imong iapil sa imong listahan alang sa mga tao nga imong iampo makaigsuonan. Selected Messages, Book 2, page 377, nagingon siya, ministering angels, di man ha, are waiting about the throne to instantly obey the mandate of Jesus Christ, to answer every prayer offered in earnest living faith. Pagkanindot gyud makaigsuonan. Ang mga angels, ministering angels, naghulat ra diay sila makaigsuonan. Dito nga instant gyud kaayo, the throne to instantly obey. Naghulat sila nga sundo nila ang mandate ni Jesus Christ. Nga tubagon gayod ang matag pag-ampo nga gi-offer. Ang mga angels ay suon nga nag-assist kanunay instantly obeying the mandate of Jesus Christ to answer every prayer offered in earnest living faith. Mga kaigsuonan, dunay mga panghitabo usahay sa atong kinabuhi. Sama pananglit kanang hapit kita man disgrasya. Mao di ay ang mga ministering angels di ay mao kanay naghulat nga suguon sa Ginoo o sa ni Kristo nga motubag sa ato mga pag-ampo makaigsuonan. Ingon si Ellen G. White. So, ngonang giingon nga ilista gyud ang mga ngalan. Unsa pa gyud? Souls, Gospel Workers, page 144. Souls are to be sought for, prayed for, and labored for. Earnest appeals are to be made. Fervent prayer offered. Are tame, lifeless prayers need to be changed to petitions of intense what? Earnestness, mga kaigsuonan. So, ang mga kalag,
mga hamiling kalag makaigsuonan, mga special nato sa atong kinabuhi, dapat ato silang pangitaon, ato silang iampo makaigsuonan, ato silang haguan pag-ayo, unya ato sila kanunay idalon ngadto sa trono sa Dios. Pinaagi sa gitawag og fervent prayer makaigsuonan. Kay ngano man gikinahanglan gayud ang gitawag igsuon nga petitions of intense earnestness. Dili nang lifeless prayers makaigsuonan. So, mao nang gidasig kita pinagis pag-ampo. Number 2, unsa tong number 1 makaigsuonan? Gitawag na og prayer list. Number 2, prayer bands mga kaigsuonan. Unsa man na? Set aside specific times for groups of 2 or 4 to pray for specific people. So ang prayer band makaigsuonan, duha ato maning kanunay ginabuhat sa atong iglesia. Dili kini bag-o makaigsuonan. Duha or 4 ka membro sa iglesia atong iunsa man i-set aside. Unya mag-specific og panahon makaigsuonan nga sa panahon sa midweek or panahon sa church services o karon nga panahon makaigsuonan, special kini. Nga sa panahon nga naa kitay dako kay nga proyekto, mao kaning unsa man makaigsuonan, Journey with God, among gihangyo ang tanan nga mga kaigsuonan nga magpadayon gud ang prayer bands sa matag iglesia. Unya naay gitawag og prayer list mga kaigsuonan. So, continue these prayer services throughout your evangelistic series. Sa atong iglesia o sa atong panahon karon makaigsuonan, gidasig yun kita nga naa kitay prayer bands. Number 1, prayer list. Number 2, prayer bands, mga kaigsuonan. Ingon diha sa Testimonies Volume 7, page 21, why do not 2 or 3 meet together and plead with God, mga kaigsuonan? Ngano man kuno nga dili ang duha or tulo magatagbo unya magahangyo ngadto sa Dios for the salvation of some special one and then for still another. God's last day messenger, si Ellen G. White, encourages God's last day people that there is what? Special power in united prayer, mga kaigsuonan. Central Advance, February 25, 1903, we are encouraged to pray for success. We are given the divine assurance that our prayers will be heard, and if 2 of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, mga kaigsuonan, it shall be done for them. O my Father which is in heaven, for where 2 or 3 gathered together in my name, there I am in the midst of them. Mga kaigsuonan, duha kung tutulo magakatipok mga kaigsuonan, pinaagi siya ngalan, nagsaad siya, nga siya naa sa taliwala. So, gi-encourage kita igsuon nga mag-ampo, kay nagpasaligid siya nga, maghatag siya og kasiguruhan sa atong pag-ampo. Ingon siya diha, the promise is made on conditions that the united prayer of God's people are offered. And in answer to these prayers, this may be expected a greater power than which comes in answer to private prayer. Sa ato pa makaigsuonan, mas dako yung gahom di ay ang united prayer. Meaning to say, mga kaigsuonan, mga kaiusa, mas dako o gahom, ingon si Ellen G. White. In answer makaigsuonan, ikumpara nimo sa gitawag og private prayer. The power given will be proportionate to the unity of the members and their love for God and for one another, makaigsuonan. Prayed for evangelistic meetings are far more effective than meetings when prayer is spasmodic and laukadiskal, mga kaigsuonan. When church members pray, the advertising, the visitation, the sermons, the appeals are all more effective, igsuon. Amin ninyo ka ng mga meetings bitaw, gitawag o spasmodic, igsuon. Usahay manggod, dili kay tahingampuon, pero sa panahon sa mga meetings makaigsuonan, makadaghan yun namon ang eksperyensyahan nga sa panahon sa mga wali, dako yung kag epekto ang pag-ampo sa mga kaigsuonan nga nagakayusa.
Number 3, last makigsuunan. Gitawag ni siya successful methods in mobilizing members to pray. Number 1, sa to? Prayer list. Number 2, prayer bands. And number 3, prayer walking. Unsa man ni siya? 1 week before the evangelistic meetings, walk the territory where the handbills will be distributed. Pray for the people who will receive them, mga kaigsuunan. Kung naamang galing handbills, sa atong gihimo karon makigsuunan nga, kaning wali, kining 40 kagabi makigsuunan nga, paglakaw na to kauban sa Ginoo. Wala kita nag-distribute og handbills. Tingali na yung mga dapit nga nag-distribute ang handbills, apan dili tanan makigsuunan. Pero importante kaayo nang gitawag og prayer walking. Maglakaw kita sa dapit, matagbuntag makaha or mataggabi nga atong iyampo gayod makigsuunan ang makatawhan nga naminaw sa ato mensahe. Ayaw gyud nagkalimti. You may want to set aside a revival weekend with emphasis on the Holy Spirit, or set aside 10 days of prayer immediately before your evangelistic series, mga kaigsuunan. So, what are the 3 main characteristics of revival? Prayer, Bible study, and service. Unya, basahon na to kining pila ka mga slides igsuon. All great revivals throughout history had been characterized by study and of the proclamation of God's Word. Ingon si Salmista David makigsunan, revive me according to your Word. Unya, si Apostle Peter nagingon siya, informs us that we are born again through the Word, and James added that the implanted Word can save your souls. While Paul declares that the Word of God is a living, powerful makigsunan. The disciples filled their minds with the words of Christ. They saturated their minds with Scripture makigsunan. So, combining prayer and Bible study, at times, reading God's Word with a powerful heart and meditative spirit, open our hearts to the deep, unsa pa, ministry of the Holy Spirit in revival makigsunan. Lastly, prayer and Bible study will make a dramatic difference in the success of public evangelism, and they lead to a desire to be actively involved in witnessing makigsuunan. Katapusan nga slide, unsa ang atong successful methods in mobilizing members to pray? Kaya nga naman makigsuunan, successful churches are praying churches. Unsa to? Ang malampuson nga mga iglesia, mao kadtong mga mainampuon nga iglesia. Number 1 method is what? Prayer list. Number 2, prayer bands. And number 3, prayer walking makigsuunan. Ako nagalaom igsuon nga kining pagpadayo nato sa atong wali sa matag gabi dinhi sa Hope Channel makigsuunan. Ako nagaampo nga ang tanan gayud mo appeal. Ayaw yung kalimot sa tulo ka paagi. Prayer list, prayer bands, and prayer walking makigsuunan. Ang Ginoo magapanalangin kanyong tanan samtang kamo mag-aapil sa pag-ampo aron kitang tanan makabaton og gahom na ining dako nga proyekto nga wali nga atong ginabuhat dinhi sa Hope Channel. God bless you. Ang Ginoo magapanalangin kanyong tanan mga higala makigsuunan. Happy Sabbath kanyong tanan.